O King of all nations, keystone of the church, come and save man, whom you formed from the dust. Lift up your heads and see your redemption is near at hand. Blessed Saturday once again. Dear God, we praise and thank you for the gift of today, the gift of Saturday. Today is actually the 8th day of our Misa de Gallo. Bukas, disperas na or sa gabi, Pasko na! Merry Christmas sa ating lahat. We praise and thank you for the gift of love, of family, of community, of belongingness, the gift of the message in today's gospel. Pinahayag na ang arrival o ang panganganak ni Elizabeth kay John the Baptist, kay Juan Bautista. Kaya nga naman, kung bukas ng gabi, we will remember the birthday of our Lord Jesus Christ. Today is the birthday of John the Baptist. So, sabi nga ni Father kanina sa misa, kapag pinanganak na si John, malapit nang ipanganak si Jesus. Kaya nga naman, meron siyang comparison about the two families, yung si Zechariah, si Elizabeth, at saka si John versus si Joseph, si Mary, at saka si Jesus. Yung dalawang holy families na nandito sa ating Christmas drama. Yan. Si Zechariah is priest, but he was the doubting priest. So, siya yung sinabihan ng anghel na manganganak si Elizabeth, pero nagduda siya kasi baog si Elizabeth, matanda na sila, at hindi nila inisip, hindi nila inakala. Si Joseph naman, sinabihan din ng anghel, pero he was silent. At naniwala siya, tinanggap niya si Mary despite ng agam-agam niya. Si Mary naman, nang malaman niya na siya ay blessed, dali-dali siyang pumunta kay Elizabeth para magkwento. Hindi marites, magkwento. Magkwentuhan sila about their blessedness. So, ang saya, no? Parang nung pinagninilayan ko nga ito, kasi nga sabi ni Father, magandang pagnilayan yung comparison ng dalawang families na ito. So, bigla akong nag-reflect within at naisip ko, o nga, both of them are blessed. Pero iba't iba yung pagtingin, iba't iba yung pagtanggap, iba't iba ang pagtugon, iba't iba yung reflection. Siyempre, iba't iba yung laman ng puso, iba't iba yung laman ng isip. And when you realize how blessed you are, sabi ko nga sa mga anak ko, nung isang araw, ang biopsy result ni Lorraine is benign. We've been praying for it. And so, I told them, we are so blessed because of mga ganyan, may mga test, meron tayong nakaharap tayo sa mga pagsubok na pwedeng cancerous, pwedeng may cancer, pwedeng malignant, pero benign. If you remember last year, ang kwento ko is about Madel na merong bukol, tinanggal sa breast, 2 breast, tapos it took us 2 weeks, after which bago pamalaman namin ang result. So, I can imagine the 2 weeks. Ngayon, si Lorraine naman, sa uterus, 1 week, for a mother, alam ko kayo mga nanay, naintindihan niyo ako. Naintindihan ninyo na kapag ang anak natin may problema, kung ang degree ng problema nila is this much, tayo triple. Diba? Pag may sakit, tayo doble, tayo triple, tayo quadruple, iba kasi yung nanay. And imagine ang kagalakan ni Elizabeth nang ipanganak niya si John. Remember, matanda na siya. Remember, baog siya. Na-remind nga ako kasi palagi kong biro na malay mo, biglang magbuntis ako. Matthew, ready ka ba? May tatawag pa sa yung kuya. Ay, mami naman, matindi ka naman. Pero, syempre, biro yun. Pero si Elizabeth, di ba, nangyari, naganap. And now,
revelation ng panganganak ni John. Pagkatapos, tinanong siya, sinabi niya ang pangalan ng anak niya, John. Nagulat ang mga tao, ang mga kamag-anak. Wala namang John sa pamilya natin. Saan mo kinuha yung pangalan na yan? Pumunta sila sa Zechariah na hindi naman nakakapagsalita. At sinabi, nilagay sa tablet, his name is John. Kaya natakot ang mga tao. Ano ba? Ang napapaloob sa batang ipinanganak na ito, ano ba siya? Diba? So, alam na natin na maraming mga bagay ang misteryo. Maraming mga bagay ang imposible. Maraming mga bagay ang sorpresa. Basta, yes lang ng yes kay Lord. Katulad ng mga sorpresang tinatanggap natin sa ating buhay. Katulad ng mga pagsubok, yes, hindi sinasabi na kapag ka nag-yes ka kay Lord, wala ka ng pagsubok. Meron at meron. Si Mama Mary nga, maraming pagsubok. Si Elizabeth, maraming pagsubok. Si Zechariah, si Joseph, lahat may pagsubok. Pero how we regard the pagsubok, yan, that matters. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Lord God, katulad po ni Elizabeth, ni Mama Mary, ako po isang nanay. Nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong pagmamahal. Nagdarasal para sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay, na naway ang Kapaskuhan na ito ipanganak sa puso ng bawat isa, si Kristo Jesus. Na naway ang presensya ng Panginoon sa aming buhay ay mag-manifest at maramdaman sa amin. Panginoon, we invite you into our lives. Wala po kami kapag wala ka sa buhay namin. Hindi namin kayang mapagtagumpayan ang hamon ng mundo. Please stay with us. Maraming salamat po sa lahat. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary and Saint John the Baptist. Please pray for us. Amen. Blessed Saturday once again. Pasko na. Maligayang Pasko. God bless us all.